Sa bawat lungsod sa Pilipinas, may mga lumang gusaling tahimik na nakatayo, tila ba nagmamasid sa paglipas ng panahon. Ngunit may iilan na hindi lamang alaala ng kasaysayan ang dala, kundi pati mga bulong ng nakaraan na hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik. Isa na rito ang bahay na tisa sa Pasig, isang lumang tahanan na matagal nang iniiwasan, pinangingilagan at kinatatakutan. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng bahay na ito? Isa lang ba itong lumang istruktura o isa itong bilangguan ng mga kaluluwang hindi pa nakakaalis? Ano ang kasaysayan ng bahay na tisa sa Pasig? Ang bahay na tisa ay sinasabing itinayo noong panahon ng mga Kastila, bandang huling bahagi ng ika-16 na siglo. Noon, ang lugar ay bahagi ng isang malawak na lupain malapit sa ilog, at ang bahay ay pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. May kaugnayan sa kalakalan at pamahalaan. Gawa ito sa makakapal na bato at tisa. May malalaking bintana, mataas na kisame at maluwang na pasilyo. Mga disenyo na karaniwan sa mga bahay ng ilustrado noon. Ngunit sa likod ng elegante at matibay na anyo nito, unti-unting nababalot ang bahay ng madidilim na pangyayari. Ayon sa mga lumang kwento, ginamit umano ang bahay bilang tahanan ng isang pamilyang malupit sa kanilang mga kasambahay. May mga ulat ng pisikal na pananakit, pagkakakulong sa silong at misteryosong pagkawala ng ilang tao. Kalaunan, nagkasunod-sunod ang trahedya sa loob ng bahay. Sakit, pagkabaliw at di inaasahang pagkamatay ng ilang miyembro ng pamilya. Hanggang isang araw, bigla na lamang iniwan ang bahay. Walang paliwanag at mula noon ay hindi na ito muling tinirhan ng matagal. Ano-ano ang mga unang palatandaan ng kababalaghan dito? Ilang dekada matapos itong maiwang bakante, nagsimula ang mga kwento mula sa mga residente sa paligid. May mga ilaw na biglang sisindi sa gabi kahit walang kuryente. May mga anino raw na dumadaan sa bintana. At kung minsan may maririnig na tunog ng yabag at pagkatok mula sa loob. May mga batang naglalaro sa labas ang nagsasabing may matandang babaeng nakasilip sa bintana. Suot ang lumang damit. Tahimik ngunit nakakatakot ang mga titig nito. Ano ang mga kwento ng multong naninirahan sa bahay na ito? Una, ang babaeng nakaputi. Isa sa pinakakilalang aparisyon sa bahay na tisa ay ang babaeng nakaputi. Ayon sa mga nakakita, palagi raw itong nakatayo sa hagdan o sa may bintana ng ikalawang palapag. Hindi ito gumagalaw, ngunit kapag tinitigan ng matagal, bigla itong naglalaho. Sinasabing isa raw itong kamag-anak ng dating may-ari na namatay sa matinding kalungkutan matapos ikulong at itago sa bahay dahil sa isang kahihiyang hindi na ibunyag. Ikalawa, mga umiiyak na bata. Tuwing 10 oras ng gabi, may mga nakakarinig ng mahihinang iyak ng bata mula sa loob ng bahay. Walang batang naitalang nakita roon sa mga huling taon bago ito iwan. Kaya nananatiling misteryo kung kanino nagmumula ang mga iyak na iyon. May paniniwala na ang mga batang ito ay mga kaluluwang namatay sa karamdaman o kapabayaan at hindi kailanman nabigyan ng maayos na libing.
Ikatlo ay ang anino sa silong. Ang silong ng bahay na tisa ang pinaka-iniiwasan. May mga nakapasok na nagsasabing may itim na anyong anino na nakaupo o nakatayo sa isang sulok. Hindi raw malinaw ang hugis, ngunit ramdam ang bigat ng presensya. Kapag lumalapit umano rito, biglang bumababa ang temperatura at may pakiramdam na parang may nakatingin sa likod mo. May ilang matatapang na individual, mga caretaker, security guard at mausisang kabataan ang nagtangkang pumasok sa bahay. Iisa ang kanilang sinasabi. Bigla na lang raw sumasakit ang kanilang mga ulo. May naririnig na bulong na hindi maintindihan at may pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit malinaw na ikaw lang ang tao sa loob. May ilan pa raw pagkalabas nila ng bahay ay nagkasakit o nagkaroon ng matinding bangungot ng ilang gabi. Bakit hanggang ngayon ay kinakatakutan ang bahay na tisa? Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ngunit mabigat ang aura ng bahay na tisa. Hindi man lahat ay naniniwala sa mga kwento, marami pa rin ang umiiwas, lalo na kapag gabi. Para sa ilan, isa lamang itong lumang bahay na biktima ng tsismis at imahinasyon. Ngunit para sa mga nakaranas, malinaw sa kanila, may mga alaala at sakit ang lugar na hindi basta nawawala. Ang bahay na tisa sa Pasig ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Isa rin itong paalala na ang mga lugar ay may kakayahang magdala ng enerhiya ng mga pangyayaring minsang naganap. Kung totoo man o hindi ang mga kababalaghan, isang bagay ang sigurado. Ang mga lihim na itinago ng bahay na ito ay patuloy na bumubulong sa dilim. Kung sakaling mapadaan ka sa isang lumang bahay, lalo na kung tahimik at tila nagmamasid, tandaan mo, hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang walang nanonood.